Isang bagong linggo. Halos nangangalahati na po tayo sa Monday, ano? Kamusta po ang inyong Monday morning? Almost lunch na po. Alam niyo po, itong pandemyang ito, napakarami po sa atin ang naapektuhan. Sa totoo lang, paulit-ulit na natin itong nababanggit. Bata, matanda, lalaki, babae, LGBTQA+ community, private sector, government sector, wala po talagang pinipili, ano. At dahil po sa dami ng mga naapektuhan, minsan may mga nakakaligtaan or hindi tayo gaanong nakakamusta. Kasama na po siguro dyan ang ating sports sector o yung mga kababayan nating atleta. Ngayon pong umaga, yan po ang ating tututukan at pagkukwentuhan. Ako po si Grace at live na live ninyo po ako makakasama mula sa aming tahanan dito sa Bay. Pagsaluhan po natin ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Magandang umaga po muli Laguna. Welcome po nga sa ating programa. Hello po sa mga nanonood sa atin. Live na live po sa ating official Facebook page, facebook.com/Dito sa Laguna TV. Ganon din po sa mga nag-aabang sa atin tuwing Sabado sa Community Cable Channel 8. Ilang updates lamang po, no? As of last night po, ang ating lalawigang Laguna ay nagtala na po ng 2,743 active cases. Sa buong Pilipinas naman po tayo ay nagtala na ng confirmed cases na 189,601. Out of this po, ang aktibo ngayon ay 55,236. Tayo po ay nasa GCQ pa rin. Ibig sabihin po, stay at home pa rin po tayo dapat at kung wala namang gagawing importante, wag nang lumabas dahil may COVID pa rin po. Last Monday po ang ating pinagkwentuhan, ang ating tinutukan ay ang halaman at paghahalaman. Nakasama po natin ang barangay captain ng Barangay Dila, ang garden capital po ng Laguna simula February 2019, si Capleo. Nakasama rin po natin ang dalawang tunay na plantita, si Tita Cheska at si Tita Oli. At ibinahagi po nila sa atin ang kanilang passion turned business na paghahalaman at kung paano sila nag-adapt ngayong may pandemic. Ngayon naman pong umaga, kagaya nga ng nabanggit ko kanina lamang, ang ating pong pagkukwentuhan ay ang ating sports sector, ang ilan sa ating mga kababayang atleta. At para po umpisa ng ating kwentuhan, makakasama po natin ngayon ang isang tunay na kahangahangang atleta. Ilan po sa kanyang achievements ay ang pagiging team captain ng Philippine National Short Track Speed Skating Team. Wow, parang tongue twister, no? At winner din po siya ng 3 gold medals for 2018 Southeast Asian Short Track Skating. Ginanap po yan sa Singapore. Welcome po natin sa ating programa si Miss Ana Lourdes Cruz. Hello po, Ma'am Ana. Hi, hello po. Ayan, at tatawagin na lang, didiretsuhin ko na, no? Ana, kamusta ka naman so far ngayon? May pandemic. Okay naman. Okay naman ng Monday morning? Yes. Ayan. Kwentuhan mo naman kami, paano ka nag-umpisa dito sa speed skating? Well, I learned about short track speed skating nung nanonood lang ako ng 2014 Sochi Winter Olympics. So, ang intention ko lang mag-fangirl over Michael Martinez as the first Filipino figure skater sa Olympics. But then, after that, yung sunod na in-air was short track speed skating. Tapos, nakuha yung attention ko. Sabi ko, cool nito ah. Tapos yun, nung ginugel ko, sabi ko sa sarili ko, gusto ko itong i-pursue. Pero by that time, wala pa yung speed skating sa Philippines, around 2014. Pero fast forward to 2016, nung nag-aral ako sa Korea, meron silang speed skating lessons. So I enrolled myself. Tapos after a year, pagbalik ko dito, sobrang sakto, nag-form na yung Philippine Skating Union ng team. So I expressed my intent, I reached out to the sports director, tapos they welcome me sa team. So tuloy-tuloy na hanggang ngayon, nag-train ako with them. Grabe, hindi pa pala sobrang tagal din, 2014. Kasi usually pag kami mga sports, merong assumption na, siguro simula pagkabata pa ito. Pero yun nga, dahil medyo unique din itong speed skating, kaya din siguro medyo bago pa siya sa Pilipinas,
Speaking of uniqueness, kasi nabanggit mo na kanina yung figure skating, ano ba yung pagkakaiba ng speed skating sa ibang uri na skating? Kasi sa totoo lang, alam mo ba, Ana, nung binanggit sa amin ito ng episode producer ngayon, ang iniisip ko yung gumagamit ng four-wheel na skate. Akala ko, ganon, yung pala roller derby yung tawag doon. So, ano yung kaibahan ng speed skating? Well, compared sa other form of skating, ang kaibahan namin siguro, mas mahaba yung blade namin. Pero yeah, totoo naman na dahil sa sobrang bago ng sport, yung nagsisimula ako, pag sinasabi ko na yung speed skating, sasabihin ng mga tao, so kayo yung tumatalon, kayo yung sumasayaw sa ice. Pero hindi, ang ginagawa namin, tumatakbo kami, kumakarera kami sa ice, unahan siya. Pero yun, meron kaming mas mahabang blades, I can show you. Ay, sige, go. So, ito yung tsura ng skates namin. Usually, 15 inches to 18 inches yung ginagamit namin. Tapos, compared sa hockey, mas mabilis din kami sa hockey. Okay. So, Tapos, ito ba yung, tama ba ako? Kasi yellow din ito, pero unlike sa figure skating, hindi siya flat na oblong lang na ring. Tama ba? Ito ba ay slanted? No. Same rink with figure skating kami. Okay. Just may track kami na sinusunod, may blocks. Pero pantay. So para itong running, pero mas mahirap siguro kasi nasa yellow ka. Para nakakatakot. Ayan, since pinag-usapan na rin natin itong speed skating, saan ba siya nag-originate? Kasi nga, alam mo naman sa Pilipinas, sa totoo lang, medyo limited yung sikat na sports. Sabihin na natin, basketball, volleyball. Saan nag-originate yung speed skating? Yung speed skating kasi may dalawang discipline. So, kapag sinabi natin speed skating, usually sa sport field, ang unang papasok sa isip is yung long track. So, mas mahaba siya at yun nga, long distance yung kinakarera. So, yung ginagawa ko, short track speed skating, nag-start siya sa Canada. Yun yung version nila ng, short track. Maikling distances kasi sa indoor ice rink lang siya ginagawa. So, historically, ang cute ng history nito kasi dati daw yung mga tao, para daw makross yung frozen river, mag-i-strap sila ng buto ng hayop sa sapatos nila and then mag-i-skate sila dun sa river na yun. And then eventually, they turned it into something fun hanggang sa nag-race na sila. So, yun, tuloy-tuloy na. Ang interesting nung pinagmulan pala niya, no? Nag-evolve lang mula sa need hanggang sa naging sports. Thank you, ang ganda ng sharing mo yan. Ana, kakamustahin ko lang. Sabi mo nga, na parang 2016 nag-umpisang mag-create ng team para sa speed skating short track, no? Kamusta naman yung suporta ng gobyerno natin sa sports na ito? So, balikan ko lang yung 2014. So, that time, siguro mga October 2014, hinost ng Philippines yung Asian Open. Back then, meron lang tayong isang representative tapos sa US naka-base. And then, yun nga, 2017, 2018, nagkaroon na ng team, nagpadala tayo sa international competitions. Nung time na yun, medyo nangangapapa kung ano ba yung speed skating na yan, ang weird. Pero, nung nag-start ng magkaroon ng medals, yung mga members namin, tapos nagpaparamdam din kami sa social media, medyo naging mainit na yung pagtanggap ng mga tao. Madami nang nagiging curious kung ano yung speed skating. Plus, siguro yung pag-host ng Philippines ng SEA Games last year, sobrang naging malaking factor siya. Kasi after that, ang dami na rin nagme-message sa akin na parang how to be part of the speed skating team, how to be a speed skater. So yun, umiinit na siya. In terms of government support naman, mainit na rin. Like, very supportive yung government sa amin. We're recognized by the PSC and the POC. So, yun. Well, magandang balita yon, no, na hindi pa siya ganun katagal pero medyo maganda na yung reception ng Pilipinas. Tapos nakakatuwa na nakakaengganyo kayo ng bago pang mga members ngayon. Sa sa private sector, sumusuporta din ba ang private sector natin sa sports na ito? Sa ngayon, medyo pili pa lang siguro kasi parang hirap nga naman mag-invest kung hindi mo pa talaga gamay yung isang bagay. Pero siguro ang number one talaga na supporter namin is yung SM.
ipino-provide nila yung training venue namin, and then all out din sila kapag may competitions kami. And then also may mga private entities din na parang all in din sa amin. So, yun. Ayan, okay din naman pala, both government, private sectors, meron ng suporta, no? Siguro pagka tumagal-tagal pa, lalo pang lalaki yung suporta nila sa sports na ito. Ana, kasi medyo bago ka dito sa sports na to, no? 2014 mo siya nakilala. Paano naapektuhan ng short track speed skating yung iyong buhay? Sobrang laki. Siguro yung speed skating, buhay ko na. Parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na hindi na nag-skate in the future. I have a feeling na pag 60 years old na ako, baka nag-skate pa rin ako kahit recreational na lang. Kasi although late ako nag-start dito, feeling ko mas dito ako nag-grow. Hindi lang bilang isang atleta, kundi parang as a person na din. I've tried other sports din, pero kumbaga hindi ako nahinog. Kunyari, sa family, I could have been a bowler kasi yung dad ko competitive bowler. I've seen him bringing home trophies and medals, pero yun nga, hindi nahinog. I've tried football din and thought of trying out sa national team, pero it didn't push through eh. So yun, baka talaga, skating talaga din yung meant to be sa akin. So, yun. Tamang timing lang din siguro, no? Actually, tatanong ko pa lang sana sa'yo, ano ba yung history mo sa sports? Ayan na pala. Meron naman palang mga iba. Pero siguro ito yung nagtag sa puso mo talaga na this is it. Totoo, And Ana, nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, dati, ina-assume ko na lagi din ikaw nagpa-practice. So, paano ngayon yung pagpa-practice? Paano naka-apekto yung pandemya sa routine mo? Sobrang malaki. Parang yung mga unang buwan siguro ng quarantine, hindi lang sa akin, pero buong sa team namin, nahirapan kami dahil parang nakakabaliw pag hindi kami nakapunta sa yelo. Yun yung pakiramdam. Kasi literal, parang kailan ba tayo pupunta sa yelo? Pero, habang nagpapatuloy itong sitwasyon natin, na-try na namin mag-adapt sa mga nangyayari. So, nag-home training kami, morning and afternoon, leg workout, core workout, tapos ina-attempt din namin magkaroon ng online team training. So, tuloy-tuloy pa rin naman. Online training. So, paano nyo ginagawa? I mean, paano yung training sa mga bahay siguro ninyo ito ginagawa? Ano yung ginagawa nyo? I mean, walang yelo. Ang interesting sa short track, although ice sport kami, yung pinaka-crucial part ng training nangyayari off ice. So, kahit everyday ka mag-train on ice, kung hindi ka nagtitrain sa labas ng yelo, mahina ka pa din. Parang ganun. So, kaya ngayon, parang mas strength building kami, endurance. So, squats, ganun yung training namin. Talon. Okay. Yun. So, ang dami, at least meron kayong nagagawa sa mga bahay. Hindi naman pala completely natigil yung training nyo, no? Hindi sobrang, I mean, naapektuhan, pero hindi natigil ng pandemic na ito. Ana, curious lang ako, no? Yung competition ba nito, kamusta kasi sabi mo, Southeast Asia nagkaroon na nung hinost natin ng Pilipinas, no? Yung sports. Pero on regular situation, halimbawa walang Southeast Asian Games, walang Olympics, sa Pilipinas ba may mga competition for short track skating, speed skating? Magkaroon na ng local competition, yung Philippine National Championships noong 2018. So last year, hindi siya natuloy kasi gawa ng SEA Games, but this year na-postpone din yung championship. So, pero karamihan ng competitions namin international talaga din. Like World Cup, yung World Cup series siya. So usually Canada, European countries, Japan, tapos Asian Open na sana this December sana. And then Australian Open. Yun yung mga naudlot. Okay, ang dami pala ninyong pinupuntahang bansa para sa competition na to. So hindi lang siya sports na nagagawa mo na yung passion mo, nakakarating ka pa sa ibang lugar. True. Amazing lang, no?
something na medyo bago talaga sa akin ito, to be honest. Ana, nabalitaan ko, meron ka ding online classes, nagtuturo ka ba or nagtitrain ka ng mga members or ng mga gustong matuto nito? Yes. Actually, last month, nakipag-partner ako sa Special Olympics Philippines. Yung Special Olympics Philippines, organization siya na nag-cater ng mga athletes with intellectual disabilities. So, kasi dream ko na magkaroon ng speed skating team for special athletes. So, nag-try kami mag-conduct ng online intro to speed skating sessions. Tapos, naging successful naman siya. So, basically, ang tinuro ko ay paano yung basic position while skating, pero ang kaibahan lang, wala kami sa yelo. Tapos, ang nilook forward namin, sana around September, makapag-release ako ng home workout or video tutorials din for those na gustong itry yung sport. Kasi doon din naman ako nagsimula. Parang bago pa ako mag-skate sa yelo, nagte-training na ako sa land, parang ganun. So, yeah. Maganda yung ginawa mo kasi marami siguro yung magiging interesado lalo kapag nalaman nila na pwedeng mag-training kahit sa mga bahay. Tapos, pwede silang matuto through your online lessons. Yan. Ana, thank you sa pagbabahagi mo, no? Hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Sa pagbabalik po natin, makikilala naman natin ang dalawa pang atleta kung ano po ang kanilang sports. Yan po ang inyong dapat abangan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Ako si Eugene Laganina, second year college, scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, College of Human Kinetics. Bilang isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong, ambag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng youth. At nagbabalik po ang Dita sa Laguna. Ilang pagbati lamang po bago tayo magpatuloy. Mula po kay Ma'am Fe Mona Lisa Del Mundo. Good morning po from San Jose, Malamig, San Pablo City. Wow, nasa San Pablo na tayo. Galing din po kay Doc Rina Tandel Luna. Good morning. Magandang umaga daw po mula sa Bay Laguna. Hi, Ma'am. Galing din po kay Ma'am Rose Roble. Happy, healthy, and sporty Monday morning to everyone. Hello po, mga galing sa bayan. Ayan, kanina kasama natin si Ana. Pinag-usapan natin yung short track speed skating. Grabe, para talaga ako nagtatang twister pag sinasabi ko. Ngayon naman, may mga makakasama tayong dalawang atleta.
Yung isa na imbita na natin siya dati sa season 23, episode 5 ng Dito sa Laguna. Halos isang taon na nga simula nung lumabas siya sa ating programa. Kasama natin ang isang BS DevCom student triathlete na galing sa Tubong, Los Baños, tama ba? Ayan. Siya ay isang representative. Sa totoo lang, alam nyo ba, siya ang youngest representative ng Pilipinas sa Ironman 70.3 World Championship. Noong last year ito, kaya natin siya na-interview last year, no? So yan, makakasama din natin ang isa pang athlete, multi-sports athlete naman, si Jemuel Clemente. Ayan, isa siyang Ironman Class of 2019 at member ng UPLB Trantados. Kasama natin si Jem at si Madel. Hello sa inyong dalawa. Madel, Jem. Good morning. Morning po. Hello. Ayan, kamustahin ko muna si Jem. Kasi siya yung medyo bagong mukha, no? Ayan, Jem, gaano katagal ka ng triathlete? I started way back 2018 lang po. So, fairly new. 3 years pa lang this year. Okay, magti 3 years. Pero bago ka naging triathlete, meron ka bang sports na pinag-umpisahan? Like swimming muna, biking, running, na hiwa-hiwalay? Or meron pang ibang sports? Nag-start muna ako sa running. Then, after running, may nag-invite sa akin to try Dragon Boat. Then, sa Dragon Boat, after that, may teammates ako na triathletes. Tapos, parang in a way, na-enganyo ako. Nainggit ako sa mga races nila. Ayun, it sort of sparked the idea to start training for triathlon. And, yun, most likely doon nanggaling yung influence and interest ko sa triathlon. Okay. So, madami naman palang nakapag-try ka pala ng ibang sports, pero related naman lalong-lalo yung running, no? Yeah. Jem, nung nag-umpisa ka maging triathlete, may mga inattendan ka na ba na competition or event? Saan ka na mga competition nag-partake? Well, for over the 3 years, I've only participated lang siguro mga 4 events. Pero highlight of my event siguro yung last year, kasi last year I participated sa dalawang Ironman, isang half and isang full. One was in Davao and the other one was last October lang sa Malaysia, yung full Ironman. Kamusta naman yung experience mo sa mga sinalihan mong ito? Well, yung sa Davao medyo comfortable kasi sa Philippines lang siya and I was with teammates. Marami kaming sumali. But dun sa Malaysia o sa Langkawi, it was very different kasi I was all alone. I was just with my parents. Kasama, yung mga magulang lang kasama ko. Wala akong teammates na suporta. So, and first time ko rin mag-Ironman that year, that time. So, hindi ko alam yung gagawin, especially kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko for that specific day bago mag-race. So, it's very hard. So, yun yung challenge lang kasi nasa Malaysia din siya. And mag-isa ako. Wala mapagtatanungan. Ayun. Pero kamusta? Marami ka naman sigurong natutunan bilang naka-experience ka na. Well, yes, definitely marami. Ayan. Si Madel naman, Madel, kamusta ka? Gusto kong kamustahin simula nung na-interview ka namin at nag-participate ka kasi dun sa, saan nga yun? Sa Nice, France, tama ba? Yes po. Ayan, kamusta naman ikaw mula noon? From that race po, nagpahinga po muna ako pag-uwi kasi marami po akong hinabol na lesson sa DevCom kasi 3 weeks din po akong nawala. So, pagbalik ko po, nagte-training pa rin po ako. Pero just to maintain my fitness na in case magkaroon po ulit ng race, hindi po ako, kumbaga, back to square one na mahihirapan ulit bumawi sa training. Ayan, so far pala, simula nung international competition, meron ka na bang ibang competition na sinalihan, local man o international ulit? May local race po ako sinalihan noong February lang po, bago pa po nagka-pandemya. Pero yun na lang po, one last race, tapos wala na po after. Kasi gawa din itong pandemic, medyo marami yung events na na-cancel. Speaking of training, meron bang kaibahan yung pagtitraining nyo ng regular days lang? Siguro nga yung sabi ni Madel na to keep fit. At meron ba yung kapag malapit na yung competition, parang mas rigorous ba? Mas heavy ba yung pagtitrain nyo kapag malapit na yung competition? O mas nagtatry kayong mag-relax? Yes po, mas rigorous po yung training nung may race po.
Tapos ngayon po, parang yun nga po, just to maintain it. Kasi po nung race season, parang lahat kailangan practicing from nutrition to gamit and yung mga equipment na you're gonna use for the race. So ngayon po, parang mas laylo na po and nakaka-relax po kami athletes. Okay. Jem, ikaw, ganun din ba yung training mo kapag may competition? Heavy din ba? Yes. Nagbabago siya pagka palapit na yung races. So, siguro, add ko lang sa sinabi ni Madel, nagbabago talaga yung training pag palapit yung race, especially yun nga sa nutrition and yung specifics sa running, sa cycling, and sa swimming. So, yun. Siguro all throughout the year, base endurance yung wino-work on. Then after that, pag siguro mga months ahead of before the race itself, yun, nagbabago na. May speed works na. Yun, naging mas mahirap yung training and specialized sa specifics ng swimming, bike, and running. And nabanggit mo nga yung months before. Actually, tatanong ko, meron bang specific na number of months na kailangan, halimbawa, 2 months before ng mismong competition, ito na, heavy training na, or 3 months, o depende rin sa inyong kalagayan as an athlete? Siguro, kasi as an athlete, hindi naman lahat ng, wala kami sinusunod na iisang program. It really differs sa athlete kung sa anong program mag-work sa'yo. So, something might work sa akin, probably iba yung ginagawa ni Madel. So, for my end, ang ginagawa namin talaga is, yun, 2 to 3 months before the race, yun, naging specific yung training and yung working load sa training. So, yun yung sa akin, 2 to 3 months. Speaking of difference siguro sa training, Madel, meron bang kaibahan yung preparation ng babae at lalaki? Siyempre iba yung siguro yung constitution ng pangangatawan ng babae sa lalaki, yung muscle content, yung mga ganung bagay. Meron bang kaibahan yung training? Sa team po namin, same lang po kami ng ginagawa most of the time. Okay. Pero may different groups po. Tapos sasali ka po dun sa group na mas fit yung pace mo and alam mong mas masasabayan mo sila. Kasi mahirap din po na, and mali na, sumabay ka po dun sa grupo na mas malakas po. Kasi baka ma-burn out ka and ma-injure pa in the end. So, importante po na alam niyo po sarili yung kaya niyo lang pong gawin, yung pace mo. Kasi yun nga po, it would lead to injuries kapag masyado niyo pong pinush yung sarili. Okay. Sa case niyo, Jem, ganun din ba na wala namang difference pag lalaki or babae? Depende lang sa kakayanan mo? Yes, I agree with sa sinabi ni Madel. Really, hindi talaga, wala talagang difference talaga yung gender. Especially sa triathlon. Meron niyang mas malakas pa sa mga lalaki na babae. So, gender is not really an issue sa triathlon. Okay. Nice, ang ganda ng sports na to, talagang walang pinipili. Gusto ko lang itanong, kasi hindi ako ever hindi ako nag-try. Hindi ako marunong mag-bike. Marunong mag-swimming. Tapos kung hindi nyo natatanong, ang kahit siguro konting sports ko nung college ay running for fitness, sa totoo. Hindi lang halata. Pero nag-running kasi ako dati. So, sa triathlon ba, may specific, halimbawa competition, specific ba siya na ganitong number of meters? Halimbawa, 5 meters run, 5 meters swimming, 5 meters, or merong mas mahaba? Paano yung composition niya? Madel, go. Nagbabari po kasi yung distances ng races po namin. So, meron po kami yung Olympic distance, which is relatively shorter dun sa usually sinasalihan ko na Ironman, 70.3. Dito po, yung swim ay 1.5 kilometers, yung bike 40 kilometers, and yung run ay 10. Kasi yung half Ironman po, swim po nun ay 1.9 kilometers, 90 kilometers yung bike, and half marathon yung run. So yung preparation for those kinds of races, magkaiba po talaga. Kasi pag yung Olympic distance, siguro in like a month or 2 months, kaya mong ma-build up yung training. Pero kapag yung half Ironman, you need more time nga to prepare for that. Kasi yung distance nga and yung mileage na kailangan mo every week leading to race day ay very important po. Mm-hmm.
Grabe, nai-imagine ko palang, binabanggit mo palang yung mga oras, no? At saka yung haba pala, kinakabahan na ako, parang napapagod na ako. Kasi, alam niyo ba yung running for fitness na class ko, yung, yung final exam namin ay 10K run for Pasig. Yun pa nga lang, pagod na pagod ako, kala ko hindi ko matatapos. Tapos ito, ang hahaba pala. Grabe yung preparation nyo, no? Madel, Jem, saglit lang tayong magbe-break, no? Magbibigay lang tayong daan sa ilang paalala ng programa. No? Magbabalik ang dito sa Laguna. Dito sa Laguna. Ako po si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko po ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. At nagbabalik po ang dito sa Laguna. Kasama pa rin natin si Jem at si Madel. Pero bago yan, may mga pagbati, no? Ang daming pagbati. Mula kay Nile Cadiz. Nice, Ate Ana. Ito yung para kay Ana kanina. Tapos si AJU, let's go Bachi, Madel Argosino. Sa ads to, no? UP ads, hello UP ads. Tapos si Deneb Ariesgado, Mr. Race Ready, Jem Clemente, hello daw. Si Basti Fresnosa, Christian J. Ramos, Dan Michael De La Peña. Go Ate Madel. Wow, dami niyong fans mga supportive. Ayan, Madel. Jamal, pinag-usapan natin kanina yung hirap ng inyong mga pinagdadaanan sa triathlon, no? Jem, pwede mo bang i-share, bilang sabi mo nga nag-running ka muna, tapos nag-dragon boat. Ano yung difference ng triathlon sa ibang uri ng sports? May connection definitely, lalo yung running. Pero ano yung difference niya? Siguro sa difference na nakikita ko is mental toughness. Kasi unlike other team sports or sports, may kasama ka. Pero sa triathlon kasi, especially sa Ironman, mag-isa ka lang. Ang kalaban mo yung sarili mo. So you have to have the composure and the mental strength and toughness to finish the race. Especially kung long distance, yung sinabi nga ni Madel na half na 2 kilometers swim, 90 kilometers bike, and 21 kilometers run. Tapos yung full naman, doble nun. So 4K swim, 180 kilometers na bike, tapos 42K na marathon. So yun, mental toughness talaga. Yun yung nakikita kong difference from other sports. Sabi, sobrang tindi. Hindi pa rin ako makamove on na ganun yung pinagdadaanan niyo. Nakakaano. Ngayon nga, akit na lang ng hagdan, pagod na ako. Paano kayo? Speaking of mental toughness, no, meron bang times na sa kalagitnaan ng karera, parang ayoko na atang tumuloy, gusto ko nang give up. Tapos, kung tumuloy kayo, ano yung parang driving force nyo? Madel, ikaw mauna ka. Ayun po, many times po nangyayari talaga siya, lalo na pag nararamdaman mo na you're about to hit the wall kasi ubus ka na. Pero maalala mo yung hirap na dinanas mo sa training, and then yung mga tao na nakakasama mo, yung main na nagmo-motivate sa akin ay yung kasama ko sa race. Kasi alam ko, pagdating ko sa finish line, nandun yung family ko, nandun yung teammates ko, and yun yung nakaka-motivate for me. Na kahit mahirap na, alam mo, pagtapos mo ng race, you have people waiting sa finish line. Sa case mo, Jem, ikaw ba? Meron ka ding times na parang ayaw mo na? Yeah, definitely merong times na lalo pagka some things has not been parang may nangyari na wala sa plano mo, tapos yun nga, as Madel said, you're about to hit the wall, magbubong ka na, manghihina ka na, maubos ka na. So definitely merong times na mapapalakad ka na lang, mapaparating ka, bakit ko ba ginagawa to?
Ano bang reason ko para sumali dito? And yun, ang ginagawa ko na lang is I think of all of the hardships, lahat ng sacrifices ko na ginugol or binigay para dun sa paghahanda sa race. Then yun, I find the inner strength to finish the race. And especially, yun, dahil sa supporters na rin. Kasi yun nga, alam ko na may nagpo-monitor sa akin, may naghihintay sa akin sa finish line na teammates or family. So, yun. Naalala ko tuloy dun sa pagkukwento nyo nung yung run namin. Merong last call dadaan na yung van na pipick up kapag hindi nyo na kayang ituloy ang race, sasakay na ba kayo? Tapos matutokso ka talaga na i-give up no? Yan. Madel, Jem, nasa gitna tayo ngayon ng pandemya. Sabi ko nga merong mga na-cancel din na competitions. Paano naapektuhan ng pandemic na ito, ng lockdown, yung inyong training? Kasi di ba more on lalabas talaga kayo para dito sa training nito. Madel, kamusta? Paano? Anong start po, nahirapan po talaga ako kasi nasanay po ako na lagi po ako sa labas nagte-training tapos may nakakasama po. Tapos ngayon, halos lahat indoor ko po ginagawa. Tapos yung swim, halos nawala po talaga. So, yung team ko po, meron po kami Zoom meeting as every Tuesday, Thursday. Sabay-sabay po kami nag-indoor bike. So, parang may company ka pa rin somehow and hindi ka mag-isa. Yan po. At least hindi naman nakakatamad minsan mag-exercise pag mag-isa. Ang hirap i-drive yung sarili mo to go through the process of dressing up para lang proper yung suot mo. Tapos yung effort na mag-exercise. Jem, ikaw paano ngayong pandemic? In start medyo mahirap lalo ng ECQ kasi bawal lumabas. So, ayun. Pero ayun, siguro difference namin na Madel, I'm used to training alone. So parang hindi ako kumukuha, parang hindi ko kailangan ng push from others to train. Parang binabalikan ko lagi kung bakit ba ako nagte-train or para saan ba yung pinagte-trainingan ko. So yun, mahirap. So as Madel said nga, more on indoors na training, especially yung bike. Yung run, pwede kang sumingit-singit sa labas basta naka-mask ka and all. And yung swim talaga, almost zero. Pero kino-compensate na lang siya sa strength training para hindi mawala yung strength ng arms for swimming. Okay, so sa ganun, since hindi nga nakapag-swim, nag-weightlifting or meron bang certain exercises na ginagawa para lang ma-replace yung swimming kahit pa paano? Yeah, but more on core and strengthening exercises po para pagbalik sa pool, hindi din po mabigla yung muscles. Yung same muscle groups po na ginagamit sa swim, yun din po yung i-workout namin dito po. Yes. Add ko lang siguro doon, meron din naman kasing devices like yung stretch cords to imitate yung forms na paglangoy. So, para hindi talaga mawala yung form mo sa paglangoy. Hindi siya mawala totally or mag-back to zero. At least, kumbaga, hindi talaga nawawala yung training nyo kahit nasa bahay lang. That's good kasi if ever naman na magtapos na to sana, hopefully soon, baka para ready na kayo sa mga competition din. Sige, for now, magbibigay lang ulit tayo ng ilang paalala sa ating programa. Babalikan ko kayo, Madel, Jem, tapos makakasama na rin natin si Ana maya-maya lamang. Sa pagbabalik po yan, nandito sa Laguna. Bilang isang proud isko, ang pariralang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong ang pag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng UP. Working student ako nun sa UP, kaya alam ko kung gaano kahirap ang mag-aral ng walang sapat na panggastos para sa mga pangangailangan.
Madalas, wala kang mapanghahawakan, kundi ang mga pangarap mong ayaw mong bitiwan. Naalala ko pong natapos ko ang aking college course sa gitna ng kahirapan dahil nung panahon ko, pinapayagan pa nila kaming mag-submit ng aming mga papers, short stories, mga dula at mga tula sa aming blue book sa sulat kamay. Pero iba na ang panahon ngayon. Iba na ang teknolohiya, nasabay pa sa lintik na pandemya. Ngayong meron pong pandemya, maraming mga iskot-iska na nangangailangan ng gadget, laptop, computer, internet connection para makasabay sa remote learning education. Maraming mga estudyante sa UP ang nanganganib na bumitaw sa kanilang mga pangarap dahil wala silang pambili ng laptops, computer at internet connections. Huwag po sana nating hayaang mangyari yon. Bigyan po natin sila ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makaambag sa bansa. Tulungan po natin sila para matupad ang kanilang mga pangarap. Ang mga pangarap nila at ng kanilang mga pamilya ay pangarap din natin. Tulungan po natin sila. Yung may maibibigay, magbigay. Tulungan natin silang maabot ang kanilang mga pangarap upang sa ganon ay maasahan na ng pamilya at ng bayan kapag sila ay nakapagtapos. Sama-sama, tulong-tulong. Tayo po ay kanilang mga kaagapay. Tayo ay magkaagapay para sa UP. Kaagapay ako ng UP. At nagbabalik po ang dito sa Laguna. Kasama pa rin po natin si Jem, si Madel. At ngayon kasama ulit natin si Ana. Pero bago natin ipagpatuloy yung kwentuhan, ilang pagbati lang po ulit sa ating Facebook page. Sabi po ni M. Serrano, go, 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 Mr. Race Ready, Jem Clemente. May nickname si Jem. Si Raven Pareño, watching for Mr. Race Ready, Bachi, Jem Clemente. Si John Gerald Aguilar Navera, Sofia Romilia, Krija Avancega Prologo, Iman, go Ate Madel, at si Jig Pamplona, go Idol, Mr. Race Ready, Tito Jem. Ay wow, naging tito pa. Ayan, ang daming, ay ibabatiin ko rin pala no, si Wana yung nag-connecta sa atin kay Jem. Ayan, Jem, Madel, Ana, dahil nga may pandemic ngayon, gusto ko lang matanong, gusto kong kamustahin. Kayo kinamusta ko na personally niya. Kamusta yung sports sector ng Pilipinas ngayong panahon ng pandemya? Siguro, Ana, mauna ka na. Ibahagi mo. Siguro yun, yung first half nitong pandemic, nag-struggle din kasi nabigla lahat eh. Nawala yung araw-araw mong ginagawa, yung kinasanayan mo. So, nahirapan parang saan ba magsisimula? So, napunta rin siya dun sa parang questionin mo, shit, wala akong motivation. Kasi sanay ka na lumalabas ng bahay, nami-meet mo yung teammates mo, may gagawin kayong, training kayo together, tapos biglang nakakulong lang kayo sa bahay. Tapos hindi mo rin alam kung kailan matatapos. Mahirap siya. Pero so far naman parang nag-i-improve na. Okay, naka-adjust na. How about sa triathlon? Sa triathletes, Madel, Jem, kamusta yung so far? Kamusta na siya ngayon, yung sports sector natin na yan? Ang alam ko po kasi marami na din po nakapag-training ulit outdoors and may mga local pools na din po na nag-open. So, nakabalik na din yung athletes sa parang regular programming nila. Pero yun nga po, may mga, siguro yung mga gym, mga hindi pa talaga pwede mag-open. So, yun, parang may hirapan talaga bumangon at this point. Pero I'm sure magiging okay din po once mag-ease yung restrictions.
kahit pa paano, meron ng pagbangon, medyo may improvement na. Jem, ikaw may babahagi ka ba? Kamusta so far? Wala, nag-agree naman ako dun sa sinabi ni Madeleine, Miss Ana. Yun nga, half of it parang mahirap, pero I think lahat naman tayo nakapag-adjust after a time. So, well, medyo matagal-tagal na rin tayo naka-lockdown, no? 5 months na rin. So, it's about time din na gumalaw-galaw na tayo. Sa umpisa siguro medyo katanggap-tanggap na kino-question mo anong gagawin, anong mangyayari. But then, time to move din. Tsaka sayang yung training, sayang yung effort nyo kung dahil sa pandemic, pababayaan nyo yung mga katawan nyo, no? Ayan, speaking of pandemic, kanina natanong ko na yung kamusta ba yung suporta ng government natin sa sports sector. Ngayong may pandemic kasi merong mga sector na nakatanggap ng tulong, ng ayuda, pwedeng monetary or in-kind. Kamusta naman sa sports? Meron bang tinanggap ang ating sektor mula sa government during the pandemic? Ana? Meron naman. Although nakat yung allowances ng ibang sports team, pero nandun pa rin naman yung tulong ng government. Siguro aside from monetary, meron nire-reach out yung mga athletes in terms of services like nutrition counseling, rehab services din, tapos team and individual psychological services. So, malaking tulong yung mga ganung bagay sa buhay atleta. Okay. Madel, sa inyo, Jem, kamusta sa, meron bang ayuda specifically para sa triathletes? Ang alam ko po sa Philippine team po, nagbibigay po sila ng support. And same din po sa sinabi ni Ate Ana na may monetary din po. Tapos, kinakamusta din po yung athletes from time to time. Tapos, binibigyan ng guidelines for training kasi yun nga po, hindi din pwede tumigil sila completely. At least naman. Jem, ikaw, may babahagi ka pa? Wala akong masyadong alam dyan kasi yun nga, alam ko lang yung mga national athlete talagang supportado yan kahit paano ng government. So, speaking of suporta, di ba may mga team kayo, Jemwell, UP Trantados, tama ba? Yes. Ayan, kamusta naman yung inyong activities sa Tran? Bilang may pandemya, meron bang ongoing na mga ginagawang group training, kahit Zoom man lang or ano? Yeah, marami akong nakakausap from the team about trainings and all. Yun nga lang, hindi kami nagkakasabay-sabay, especially magkakaiba kami ng oras. Pero we always talk about training. And yun din, meron din part ng team na masayang kasama, syempre inom-inom. Kailangan mag-relax after training. So, yan. Kaya nga kami tinawag na 50% alcohol, 50% athlete. So, syempre hindi mawawala yun. Ayan, maganda nga, balance naman, no? May trabaho, merong sports, at meron din kasiyahan. Madel, kayo, sorry, unfamiliar ako kasi hindi ko alam kung ano yung team mo ngayon. Madel? Team ko po ngayon, Aboitiz Power po. Pero nagte-train po ako under the Next Step Try. Sa Nuvali po kami nagte-training usually. And yun nga po, kapag weekdays, nung ECQ pa po, puro Zoom meeting lang po kami. Pero ngayon po, pag weekend, nagte-training na po ulit kami sa Nuvali. Social distancing na lang po. Social distancing. Tama nga naman. At saka medyo maluwag naman yung space na yun. Nasa inyong team, kamusta yung kamustahan? Hindi lang usapang training, but siguro yung para din sa inyong mental health. Kamusta naman? Yun yan. Una, parang hindi kami nakakapag-usap madalas kasi parang lahat gusto ng alone time, me time. Pero yun, eventually, nagchat-chat na kami ulit, nag-video. So, ayun. Send na okay naman. Ganyan. So far, okay naman pala, no? Ayan pala, gusto ko lang itanong kasi kanina off kami, tinanong ko, si Madel at si Ana pala ay student athletes pareho. Si Ana, second degree na. Anong degree mo ngayon? Ay, sorry, Ana, na-mute ka. Ayan, ano nga yung second degree mo, Ana? Mukha pong nagkaroon tayo ng technical... Ana, okay ka na? Hello? Sure, okay. So, yung degree ko ngayon, special education. Pero before I graduated, malikhaing pagsulat. Ay, okay. Ay, may kilala akong kaibigan na ganun din yung course. Madel, tapos si Madel ay BS DevCom. So, Madel at Ana bilang student athletes, paano nyo nakikita itong sports ninyo kalaunan? Target nyo ba na ito ay maging full-time, ito na yung passion and then ito na yung work nyo? Or
as part of lifestyle? Madal, mauna ka na. Before po, parang na-consider ko na maybe give it a go na full-time ko. Pero pagtagal, parang naisip ko na lifestyle na lang siya. Kasi hindi ko po talaga siya pwedeng iiwan. Alam kong hindi ko siya may iwan pag graduate ko. Kasi gusto ko din po yung balance ng work and play. At nabibigay po yun ng triathlon. Si Ana? Tingin ko mapagsasama ko naman yung teaching tsaka yung sport ko. So, tuloy-tuloy lang siya in the long run. Ayun. So, parang pares kayo na balansehin. Si Jemwell kasi ay working na. Tama ako, Jem? Yes po. Ayan. So, paano mo nakikita bilang nagtatrabaho ka na? Plano mo ba na iwanan ng trabaho at maging full-time triathlete or pagsasabayin mo yung dalawa? Medyo mahirap kasi ibang competition sa mga lalaki. Kahit gustuhin ko, mahirap pumasok. Pero yun, siguro for me, it's parang same lang with Madel and Miss Ana. Lifestyle na siya. So siguro pag tumanda pa ako, continue ko lang siya to train, to maintain the fitness. Yun yan. Kasi sayang din. And as Madel said, parang yun yung pinaka-stress reliever yung playtime ko for myself. So well, that's good, no? Maganda yung nagko-compete din kayo naman locally, internationally, pero na-maintain nyo din na meron kayong trabaho. Balance lang talaga, both sa oras at saka sa pagbibigay ng, siguro ng passion at ng effort. Tama ba? Ayan. Sa puntong ito, siguro iimbitahan ko na lang kayo. Baka may gusto kayong batiin or shoutout sa inyong mga organization o team. Ana, mauna ka na. Hi, ayun. So, shoutout din sa PH Short Track Speed Skating Team and then also kay Sir Jojo ng Philippine Sepak Takraw. And take ko na rin yung opportunity to invite yung mga gustong mag-try ng speed skating. I'll be coaching basic speed skating sa SM Mega Mall. And then kasama ko rin yung isang coach, si Coach Kevin. He teaches intermediate speed skating naman. So, message nyo lang ako and lahat naman pwedeng mag-try. If ever pala, Ana, saan kanila kukontakin? Sa Facebook na lang? Meron ka bang page or direct sa iyong personal page? Pwede ako ma-reach dun sa Facebook page ng Philippine Short Track Speed Skating Team. Okay, sa Facebook yan. Jem, ikaw, sa UP Tran, baka gusto mong shoutout tsaka nagre-recruit ba kayo ng bagong members? Shoutout sa mga teammates ko dyan sa Tran. Yeah, especially kay Tito M na nag-invite sa akin dito, tsaka kay Wanay. Kung gusto niyo mag-start ng try, message lang kayo sa sino mga member sa amin kasi very accommodating naman yung team namin. Sa message lang. Sumama ka lang sa inuman, part ka na sa amin So, yun. Very, very easy. Hindi pwede. Hindi ako marunong minum. Very, very light lang naman sa team namin. So, fun and training mixed. So, I guess magugustuhan ng maraming starters and newbies yung grupo. Kasi yun nga, hindi siya puro seryoso. We also have the time to enjoy. Ayan. Madali ka sa team niyo. Hindi ko kasi alam paano yun kasi parang private team na ata ito. Nagre-recruit ba kayo sa team niyo? Tsaka shoutout ka na rin sa members niyo. Shoutout sa teammates ko sa SN Aboitiz Try and sa Next Step Try. Pati na din sa orgmates ko, UP Ads. Ayan. Hello sa inyo. Yan pala, bilang mga atleta, baka gusto lang ninyong mag-encourage ng mga hindi masyadong atleta, yung mga hindi pa marunong or gustong mag-try pero hindi alam kung saan mag-uumpisa. Baka gusto nyo silang invite. Ana? Yun. So, wag kayo matakot itry yung sport. Lalo na sa panahon na to, we need something physical. So, makakatulong naman siya. Hindi naman na kailangan parang competitive and elite level na yung paggawa mo sa sport Ang mahalaga, tinatry mo lang talaga. Okay. Ikaw, Madel? Sige po na huwag matakot mag-try kasi maganda din yung time ngayon na mag-try ng ibang sports or to get into sports kasi yun nga, kailangan nga natin gumalaw-galaw since stuck at home tayo. And pag natapos yung pandemya and all, baka maging interested talaga sila mag-race or sumali competitively. So, parang magandang investment din po right now. Okay, Jem? Siguro if you want to start, just start. Give it a go. And siguro find the simplest reason kung bakit mo gustong i-try yung sport. Kasi ako, I started, hindi talaga ako sanay maglangoy, 2017.
I wanted to start triathlon. So I dedicated time and effort para matuto maglungoy, para mag-try. So yun, find a simple goal na kaya mong panagutan or pangatawanan habang nagtitrain ka. So yun. Yeah, that's good. May mga pahabol na pagbati, no? Meron nag-react kasi ako kanina. Sabi nung isa sa kasamahan natin sa DDBT DevCom, go Grace Triathlete. Yung totoo, hindi nga ako, hirap na hirap nga sa hagdan triathlete pa. Tsaka hindi ako marunong mag-bike. Yan, may pa-shoutout din si Omay Tenefrancia at si John Navera. Ayan, Jem, Madel, Ana, maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa pag-share ninyo ng inyong sports. Yan. Sana marami kayong na-encourage na mga bata-bata at hindi na masyadong bata na mag-try ng sports ninyo. Thank you. Thank you po. Thank you for the opportunity. Ako po si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Nakakalimutan ko na nga po na magbe-break, ano? Ayan, napakaganda po kasi ng ating napagkwentuhan ngayon. Sobrang thankful po tayo sa ating tatlong athletes, si Jem, si Madel at saka si Ana, na ipinahagi nila sa atin kung ano yung sports nila, kung ano yung ginagawa nila dito, at kung paano sila nagko-cope sa pandemya. Sabi nga nung tatlo, sa umpisa, siguro yung first half nitong pandemic ng lockdown, medyo nahirapang mag-adjust ang mga tao. Pero eventually, ito, nagko-cope na nga tayo. Sana ganun din po yung ginagawa natin. Tayo po, kahit hindi mga atleta, kahit mga ordinaryong tao, mga empleyado, mga estudyante, it's about time na gumalaw-galaw na tayo kasi hindi po dapat tumigil ang ating mga buhay dahil sa pandemic. At pagkatapos po nito, ay sigurado pong mag-uumpisa na ulit. Pagkatapos ng pandemya, kapag umayos ng sitwasyon, balik tayo sa labas, balik tayo sa mga regular na gawain. Maganda rin yung time na ito para mag-umpisa tayo ng something new. Para paglabas natin into the world, meron tayong bagong dala. Ayan, dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong umaga. Abangan niyo po kami sa susunod na Lunes para po sa bagong kwentuhan, bagong experience o bagong usapan. Yan po ay alas 11 ng umaga tuwing Lunes, live na live sa ating official Facebook page, facebook.com/Dito sa Laguna TV. Hanggang sa susunod na Lunes po, ako si Grace. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna,